Ay, magandang gabi mga friend. Ay, nako. Ano na? Wala na raw si Bato. Pakinggan natin. Isahin natin ang sitwasyon sa Senado sa live na pagbabalita ni Mobile Journal Amy Atienza. Okay, Amy, ito ang tanong ng lahat. Nasaan na nga ba si Senator Bato? Cheryl, kaninang umaga nga ay pumunta nga tayo dito, papasok sa premises ng Senado at kanina hanggang ngayon pala ay hindi pa natin nakikita si Senator Bato de la Rosa. Meron tayong narinig na pumunta na siya sa NAIA, kasama nga daw. Inisa-isa niyo ba yung mga kwarto dyan? Sa laki-laki niya Senado na yan. Para masabi niyo na wala na nga si Bato. Maniwala naman kayo. Senator Robin Padilla, pero hintayin pa rin natin yung kumpirmasyon tungkol dyan. At nasabi din kasi sa isang sekretariat, kinumpirma ng isang sekretariat ang text message kung saan sinasabi nga na umalis na sa Senate premises si Senator Bato de la Rosa at around 2:35 a.m. dito mismo sa Senado. So ngayon, ang inaabangan natin, Cheryl, ay yung magiging pahayag din ni Senate President. Tama na yan. Umalis daw ng 2:30 na madaling araw. Asa na yung nagpa-flashlight pa dyan na ini-inspeksyon kung yung mga lumalabas ng mga pulis? Asa na lahat yan? Oh, sinabi raw ng sekretariat na umalis daw na kabutan na. Mas madali pa yung pag-alis kaysa sa pagpasok. Nung pagpasok ni Bato, may habulan. Nung paglabas, parang inescortan pa yata Ang tanong mga boss ganun lang ba kadali maniwala itong mga namimiss ko tuloy talaga si General Torre. Kung kay General Torre yan, hindi yan po pwede. Di ba General Torre, dumayo pa si General Torre sa Davao, dun sa mismong kaharian ng mga Duterte. Nakuha niya si Kibulog sa ilalim ng lupa. At maraming sinasabi, itong mga wala dito. Basta sabi ni General Torre, hindi, andyan. Bantang huli, 16 na araw sila General Torre roon. Iniikot-ikot nila. Ganoon sana ngayon, sasabihin lang, wala na dito si Bato. Payag na itong mga kapulisan. Nakita nyo na nga na nandiyan dyan. Tangina, ano yan? Di ba sabi ni Senador Trillanes, hindi ka makakalabas dito, pinaikutan niya yung buong Senado. Tapos nakalabas. Tangina naman. Ano ba naman yung kainutila na yan? Hindi ko pero maliwanag kung katangahan yan May CIDG, may PNP, may NBI. Putain ang dami. Nakita nyo na, nandyan na. Dadakutin nyo na lang Hindi nyo nadakot. May dala-dala kayong warrant of arrest. Napaikot kayo ng mga senador. Kanginang yan. Kahapon yung putukan, nakala ko may patay. Kasi puro high power yung naririnig natin sunod-sunod. Puta, wala. Ibig sabihin, sabi nga nung mga mukhang drama, scripted, ginulo lang para nanakot. Dahil yun nga, may karating daw na aresto yung si Bato. Eto, si Amy Duterte. Sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Sabi ng NBI agents, Ito pa. NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din, kaya't hindi na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? NBI agents. Di ibig sabihin lahat yan ginulo nyo lang talaga para wala na
Dapat yan, sinasabi, wala na si Bato rito. Dapat sana, ito mga kapulisan na to, o wala na pala dyan, di pasukin muna namin, tignan namin dyan. Baka sinasabi lang, kaya wala na dito, para lumuwag na. Magsilayas na yung mga kapulisan dyan at nang makalabas na si Bato. Ganun lang kasimple. Di ba si Kibulog, wala ka rito, sabi ni Sara, nasa langit. Nagpatawag pa si Bato. Si Bato nagpatawag ng dito para lumayas na sila General Torre sa Davao dahil ipinipilit nga ni General Torre na nandoon yan. Basta, nandyan yan sa loob. Alam ko, may nagbigay sa amin ng impormasyon na nandyan. Impormasyon ang pinaniwalaan dahil sabi nga ni General Torre, reliable information yung hawak niya. Samantalang ito, hindi na impormasyon to. Kita na ninyo na nandiyan na nga Ilang araw dyan. Tangin na. Ano yan? May protective custody kung ano-anong... Putangin na crimes against humanity ang niyan. Kung ano... Ay, nako mga boss. Wala. Wala ho talaga. Ito ang pinakagarapal sa lahat ng garapal na ginawa. Oo, His Excellency, ano ba yan? Pakinggan natin si Franklin Drilon. Mula din sa ating Senate President, former Senate President par excellence at former Justice Secretary, former Senate President, ang dami na si Senator Frank Drilon na ating suke. Senator Frank, it's good to see you again. Si Peter Atrica po dito sa DZMM. Good morning, Peter. As usual, para kang nag-anunsyo ng isang Good morning, Senator. Nakatulog na rin po ba kayo? Good morning po. Good morning. Senator, my goodness gracious, sabi nga nila, we've hit the headlines again of the foreign newspapers and news sites, and all for the wrong reasons. What? Yun lang yun, mga boss. Bakit naniniwala kayo sa sinasabi ng mga taga-Senado na wala, sekretariat nagsabi, wala na dito, lumabas alas 2:30, ganito. Puta na. Bisitahin nyo muna To see is to believe. Pakinggan natin si Drilon. Do you think really happened? Maraming mga conspiracy theories po, Senator Frank, na staged yan ay false flag operation, at maaaring ginawa yan para makatakas si Senator Bato. What is your take on this, Senator Frank, please? Naalala ko po yung sinabi ni former Vice President Manning Pilaes after he was shot. Ang tanong niya what is happening to our country? Ano bang nangyayari sa ating bansa? At sa akin po, ito ay collective failure of leadership. Hindi ko po alam kung saan tayo nagkamali. Ang halalan ang process ba o Low battery. Please charge. bakit Tuloy natin. Lalolobat yung... Which is the impeachment trial. Mukhang, again, nadadivert yung attention, And ang feeling ng iba ano ba? Bakit pa ginagawa ito? Is it for the preservation of the new Senate leadership or to neutralize kung ano man yung mga nangyayaring advancements sa impeachment proceedings, Senator? Alam mo, lahat tayo may sariling opinion. Hindi ko po masabi na tama ako, hindi ko masabi na mali ako, hindi ko masabi na mali yung iba. Ang sinasabi ko lang, ayusin naman natin itong pamumuhay natin. Nakakahiya na tayo lahat. At wala nang, there is to me, there is a failure of leadership both from Malacanang and from the Senate. Nakakahiya po tayo dito. Okay. Ayun na. Kahiya-hiya na talaga to sa buong mundo. Itong nangyayaring ito. Mantakin mo may warrant of arrest, International Criminal Court. Na-serve kay Digong, kay Bato, hindi ma-serve. Ano yan? Visit. Tuloy natin.
Let's talk about ito pong kumakalat ngayon na actually wala na si Senator Bato sa Senate premises, and gaya ng pag-usapan namin ni Rica kanina, he was placed under the Senate protective. Mantaki mo, napaliligiran ng mga papulisan yung Senado. Dumating ba si Artate, John B. Crimolia, ano ba yan? Napaikot lang sila ni Kayuwatano. Ay, Custody. Kung nakaalis siya o pinaalis siya, as the case may be, meron bang pananagutan ng Senate leadership dyan? Mahirap po. Well, he is not a custodian. Ang Pangulo po ng Senado ay hindi custodian ni Senator Bato. Malaya po siya. Kung anong gagawin niya, siya po ang may nagpapasya nun. Hindi naman po jailer. Hindi po ang in charge ng kulungan si Senator Alan Peter Cayetano. Siya po ay Pangulo ng Senado. Kaya sa programa ninyo, maalala mo, sinabi ko, there is no such thing as protective custody. Hindi naman po, wala naman po sa batas yan. Walang kapangyarihan ang Senado upang kunin ang isang tao at sabihin nasa ilalim ka ng protective custody ng Senado. Kaya ngayon, tingnan mo, tumakbo si Bato. Baka sinisisi pa si Alan ng taong bayan. Ngunit wala pong kapangyarihan ang Pangulo ng Senado to guard any custody maliban na lamang sa as a legislator. di ibig mo sabihin, Senador Drilon, naging tanga yung mga putang ng may hawak ng ICC warrant of arrest. Wala na palang kapangyarihan. Sinasabi ito si Kayetano. Nasa custody sila ng Senado, hindi nyo pwedeng ulihin. Tsaka yung putukan kahapon, mga boss. Yun nga, baka totoo nga sinasabi ito si Baba na hindi ate alam na yun, may kumalat na tip na talagang aarestuin si Bato by all means. Sabi ni Baba yan, di ba? Kaya nagpaputok na yung mga nasa loob. Subukan yung pumasok, magkakamatayan tayo rito. Dahil pinaliya, pwedeng ganon. Pero nung dinakip si Kibulog, wala namang ganong putukan Nandun pa mismo sa Davao. Di sana kumana na yung mga taga Davao mga kampay ng mga Duterte. Davao na mismo yun pinasok. Eto nandito mismo sa Senado. Si Bato. Tangay na, wala na talaga to. Tapos ngayon, aasa kayo, tayo, na makukumbik si Sara Duterte. Malabo sa tita na po. At saka ito mga prena. Hindi ba noon sabi, marami nagtatanong, bakit si BP Leni hindi tumakbo senador? Ganun. Hindi ho siya ganun kabobo para tumakbo senador. Alam niya kung ano ang Senado. Tignan niyo hindi ko sinasabing si Pangilinan tignan niyo nangyayari sa Senado ngayon. Pangilinan versus Kimo. Gusto pa sapakin si Pangilinan. Dahil nasigawan daw siya ni Kiko. Paano siya hindi mapapagtaasan ng boses? Nagsasalita pa, I have the floor. Sabi ni Kiko. Dahil sumasabat ito si Kimo I still have the floor. Napanood niyo ba yun? Tapos, susugurin inaawat lang ng may mga taga-awat di ba? Sana, hindi na sila umawat. Di ba? Mantakin mo yan na makakadebate ni, kung sakasakali, ni BP Leni Robredo, sa Senado. Di, parang, ang baba mo nang masyado para makakadebate mo, sige mo Di ba? Yan ang aabutin kung sakaling mananalo si BP Leni kung tumakbo si senador. Alam niya, malamang mananalo siya. Di ba? Pero anong gagawin niya sa Senado?
ibababa lang niya ang kanyang henyo. Oh. Para babuyin siya ng mga ganyang klaseng uring senador. Oh. Di ba? Wala na ang Senado. Pinanood ko sila Barry Gutierrez, talagang pakapala na lang daw na. Oh, di ba sinabi ko naman? Pakapala na lang din ang mukha talaga yung mga senador na yan. Wala talaga yung mga pag-asa. Wala nang kapag-asa. Ito, si Lovely Granada. Ngayong hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Andito tayo ngayon sa harap ng Manila Film Center. At syempre, we are gathering at nag-iipon lang tayo ng mga tao. At maya-maya ng konti ay mamarcha tayo patungong gate ng Senado. At patuloy ang ating panawagan, Bato, arestuhin, at Sara, litisin. Ang Senado ay isang sagradong institusyon para sa taong bayan. Hindi ito kanlungan ng mga kriminal at mga magnanakaw. Kaya ang taong bayan ay nakatingin sa inyo. Ginawa na ng House of Representatives ang kanilang tungkulin. Ngayon, Senado naman. Masyado na tayong ginagago at binababoy ng mga politikong ito. Kaya naman, tumindig para sa Pilipinas at ipaglaban ang taong bayan. Mulit-muli ating panawagan, Sara, litisin, Bato, arestuhin. Sara, litisin, Bato, arestuhin. Wala akong mangyayari dyan. Mga ganyan lang. Papago lang sigaw. Mamalatil lang sila dyan. Sa kakapal ho ng mga pagmumukha niyan, wala. Alam naman nila yan na mangyayari yan. Kaso mayroong counterpart itong mga to. Oo. Yung mga kampo ni Digong. Di ba? Makita ko, pinagmumura sila ang tatapang. The best. Kaya ginaganon nila, kawawa raw si Sara dahil siya susunod na Pangulo. Wala na ho. Baboy na po itong administrasyon ni His Excellency. Sa totoo lang. Yung Senado, yun nga, naging kanlungan ng kriminal. Ang daming nagsasabi ng mga matatalino, Ben Caranza, mga Attorney Andres, nangingibabaw ho bobo dito sa bansang Pilipinas. Saan nyo ngayon hanapin si Bato? Sa tadya nyo, papasok pa si Bato sa Senado? Ang papel ni Bato, ipanalo si Cayetano para sa impeachment ni Sayad. Na mapigilan na yan, wala nang forthwith. Di ba? Malungkot pero yan na talaga Yan na ho kalakaran. Bastos win. Yun ang dito. Kasula-sulasok na nga yung puta na Senado na yan. Wala nang wala na. Hanggang ngayon, wala pa rin na-aresto. Malapit ang tag-ulan. Jinggoy, Villanueva, Escudero. Wala Wala. Wala ka mabalitaan. Paano na? Malapit na mahati ang taon. Nakakapanlambot no mga to. Yan nakikita mo. Ay, nako. Nung panahon ni Duterte, walang ganito Sa dami ng matay paano lahat? Pag umano ka si Duterte agad Pag maingay ang media, si Duterte agad. Putang. Pati ba nga pare, putang. Pati yung Diyos, minura ni Duterte, putang na. Meron.
Maria Reza, pinadampot. Ah, nagamit ni Duterte ang kanyang kapangyarihan maski na mali. His Excellency, ikaw naman, makapangyarihan mo. Ganun ang kapangyarihan ng Pangulo ng Presidente. Ha? Ikaw nandiyan na sa... O ngayon, dagdag na naman niya sa hanapin ni Lumulya. O, tayo na. Baka 20 million ang bounty ni Atong Ang, ba? Magkano naman kaya bounty nito si Bato? Ang malungkot, no? Pero paulit-ulit kung kay General Torre yan, hindi pwede yan. Pwedeng nakapasok siya sa Senado. Pero never na makakalabas pa siya. Kagaya ngayon, puta, para lumabas lang sa bahay niya. Mamaya, mayroon sila Christian Esguerra. Maganda sigurado na naman yun. Oh. Saan nyo hanapin si Bato? Rimulya o John Dick. Meron ka pa 10,000 pulis na sinasabi. Ewan ko sa'yo. Wala. Excellency. Amoy. Puro presscon. Sabi nga ni Trillanes, puro presscon. Presscon dito, presscon doon. May mga napahuli na rin pala si John Vic. Muntik na wala sa isip ko. Yung mga nakahubad na naglalakad, tsaka nag-declare siya ng curfew hour. Bawal yung naglalakad ng nakahubad, ha? Sa Mayon, no, na maraming nahuli. Dahil nakahubad. No. Puta nga lang yan. Ano ba yan? Tsaka yung bawal mag-inuman sa labas, ha? Bawal maingay. Pambarangay lang yan John Vic, Maski dito, bawal maingay dito si Tiagi. Paggabi na, bawal maingay. Oo, ganun. Lord. Tama sabi ni Drilon. Ano ba nangyayari sa bansa na to? Ha? Mahina ka ang paggamit ng kapangyarihan. Ha? Wala. Kulab na po tayo mga boss. Wala na akong masabi. Kung hindi, inutil. Tangin na. Nakapasok na, sabihin na nakatakbo. Pero, putangin na yun, para makalabas yan. Putangin na, kahibangan na yan. General Torre, hindi pwede yan. Papasukin yan yung Senado. Tangin na yun. Pag humarang kayo, obstruction of justice kayo. Tangin na, warrant of arrest ang dala ko. Ito, meron. Pero hindi yung gulang mo to. Sabi, payag ba kayo na ako mismo huhuli kay Bato de la Rosa? Pasukin ko sa loob ng Senado. Gawin ko yung ginawa ko kay Drug Lord Duterte. Diretso sa ICC. Ayan. Kala, inutil. Kulab na tayo mga boss. Shout out David Aling Mendoza. Good evening po, Karox. Bakit nga po ba mga babaeng NBI agent na pinag-serve ng arrest warrant ng ICC kay Este Bato? Baka nga po sarswela lang yung pag-aresto ng mga kay Bato. Pwede din yun. Galing talaga natin.
Kalat ni Baya, shout out. Michelle, Edwin, Mike, shout out, my friend. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless, Kalat ni. Susan De La Cruz, shout out ha. Gandang gabi, Karox, at sa mga kawarriors. John Vic naman, baba na sa pwesto, ba? Wala nang nagawa ang DILG magmula ng hawakan mo. Sobra ka na, Susan. Baba ka na, please. Andiyan si General Torre or si Sentry. Mga overqualified for the position. Oo naman. Mamaya, sumunod sa'yo si John Vic, Susan De La Cruz eh. Susan De La Cruz ulit oh. PBBM please, galaw-galaw din. Kaya maraming nasasabing weak leader ke. Sayang ang pagkakataon mo bilang presidente ng Pilipinas. Sana marinig mo yun. PBBM, ba yan? Cherry Garcia, shout out. Drama daw yung ng mga Duterte senators. Kunwari, pumasok sila sa nagpaputok para ma-delay ang issue ng articles of impeachment. Uy, katakot-takot to yung articles of impeachment. Putay na. Tinutulak. Naku, putay na. Sayang. I-acquit lang. Librado Ludovico, shout out. Good morning, Karox, and to all warriors. Hoy, Bato, Kalbo, huwag ka nang magtanga-tangahan. Kayo naman mga senador, mamamayang Pilipino ang nagpapasahod sa inyo. Mga tarantado kayo, mga kakapal ang mga pagmumukha nyo. Kung may mukha pa kayo, galit si Librado. Mary Lebron, shout out. Chupista Bunao. Good evening po, kuya, sa mga warriors. Hala, kuya, nagkakagulo ng Senado, meron nang nagpaputok sa baril at ibinintang pa sa NBI. Sabi naman ni Director Matibag, sabi naman po ni Matibag, wala silang sa Senado. Si John Vic po ang naroon sa Senado. Di kaya ang grupo ni Remulla ang gumawa ng pagpaputok at tapos ang NBI binintang. Ay, Junior, kumilos ka na nga pero palpak pa rin. Ay, bayan mo yan. Section C, ano yung pinag-a-appoint mo? Ipisa Bunawal. Aba kuya, napanood ko po yung binastos ni Robin si Kiko Pangilinan tapos pabiktim pa kasi sinigawan daw po siya ni Kiko. Oh, napanood mo pala, di ba? At si Kiko, siya nga yung unang nagbigay ng kamay tanda ng paghingi ng pasensya. Aba si Robin pa ang nagmamalaki at nagbabanta pa daw na siyang subukang hawakan, masasaktan ka sa akin. Ang grabe, ubod na yabang talaga. Yun nga. Mantakin mo, kahiya-hiya yan. Harvard yan si Kiko. Tsaka hindi basta-basta abogado yan. Tapos katapat mo si Kimo. Kahiya-hiya. Sa MJ, shout out. Sa akin palagay, kasabwat si Matibag para sa iskapo ni Bato kasi kausap ni Cayetano, umalis ng NBI. Nakapagtataka DDS yan si Katibag. Huwag magtiwala. A crook is always a crook. Patay tayo sa MJ. Jane Labay na, shout out. Hala, Sir Rox, ang ganda ng teleserye ng Senado, parang Batang Quiapo lang ang peg. May habulan, may nadapa, may nasugatan, may nag-hysteria. Kamukat-mukat mo, may barilan pa pala. Tapos, may helicopter pa. May helicopter kuno. Hindi nahuli si Kuya Cardo na salarin. Nakatakas ngayon. Yun ang kontrabida ng gustong maging presidente sa Quiapo, Senado. Siya pa yung nagpasaklolo sa gobyerno. Biglang tapos ang episode. Bukas naman uli, susunod na kabanata. Ay, Jane. Jane ulit, Sir Rox. Sa Senate went far and beyond imagination. Na ang mga ginawa, wala na talaga sa katinuan. May matino. Kaya nga si BP Lenny, hindi niya sinubukan na hindi siya tumakbo niyan. Ito, binaliktad ang lahat. Yung NBI na may warrant, may arrest warrant na nagdala para aresto si Bato, sila pa ang inaresto sa Senado. Nag-stage ng shooting ang Senado para maka-eskapo si Bato. Tapos sila pa ang pasaklolo kay BBM. Si BBM na, sa maklolo, pinadala si Remulla doon. Tiyakin mong ang kaligtasan ng mga senador. Sabi ko, tangay na. Ano ba daw? Nanonood ba tayo ng gaguhan?
Number 3, yung mga aiding and betting ng mga senador, sila pa ang nagreklamo ng harassment kuno. Talagang si Caldero ay isang kriminal na nagtatago sa katauhan ng isang senador. Nakakagimbal, nakakatakot, nakakasad, di lang nakakabwisit. Ted, shout out Ted. Tama si Cedric, walang pakinabang kay John Vic, Porma Rimulya. Gawin mong trabaho mo o lumayas ka na dyan. Hanggang nandyan yan. Hanggang kaya pinakain ni mga His Excellency Shirley Jaser. Wala na talaga, Karox. Nababoy na ng Senado. Kakasuka ng manood. Napasok na ng mafia. O yun nga. Pag hindi napalitan si Caldero, posibleng magkagulo. Gusto nilang harangin ang impeachment ni Sara. Ewan ko lang kung papalampasin pa yan ng mga mamayang Pilipino. Wala. Sana nga gumalaw na. Puta na, pasukin niya yung Senado. Tangin lang yan. Ano ba yan? Malacanang napasok yung Senado, hindi niyo mapasok. Ba yan? Ted, pakanta-kanta pa dyan si Bato. Kakasuka naman ang boses mo. Mag-antay ka na lang kami ng martial law para mahuli ng mga kriminal na politiko at mga siklaydor na bayan tulad ng Cayetano at Sara Piatos. Excellency, deklara mo ng martial law, puta, ano ba yan? Sumagot si David Ali Mendoza. Yung mga PMA hymns po ata yung kinakanta ni Bato. Humihingi na tulong sa mga mista niya. Duwag din pala yan sa kamukha ng puo nila. Totoo, isang pit na putang ina mga yan. Albert Kapilitan, shout out. Dapat mahuli si Bato. Siya ang dahilan lahat ng kahiluhan sa Senate, isang mayabang na Robin. O, diba? Jane Labay na ulit to. Xerox, itong mga nangyayari ng Senado, umabot na sukdulan. Wala na talagang boundary. Kapalan na kung kapalan basta para sa Duterte. Go. Kasi hodang mabastos na taong bayan. Who cares? So, wala yun. Pagdating naman ng eleksyon, boboto rin ng mga tangayan putang na yan. Bibili na yung mga boto nila eh. Friends, Shelby Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Analisa Apolinar, Christian Sen, shout out sa inyo mga friend. SR Rocks, sabi ni Friend Shelby. Talagang malupit pong hagupit ang inabot namin sa aming pong pogi. Pa-press con ni John Vic. Naku, SR Rocks. Pag di ka naman po talaga inabot ng konsumisyon, di pa taranta. Naku, ewan ko na lang. Kung ako po si Mr. Pogi, agad-agad kikilos po ako para mapatunayan po na di po ako isang ampaw. Di ko na nga pinanood yung mga press con yan eh. Sa lulupit po ng mga banat at batikos po sa kanya ng taong bayan, kaliwat kanan, tas alalang, Sir Rox, pagka ganun po ang nangyari, parang iba po talaga ang amoy ko sa mga ganap. Talagang mabaho na yun ba? Sino po ang tatanggi sa bilyong-bilyong offer? Ang kapalit lang magtanga-tangahan sa mga ganap. Di ba? Tama. Di ayos po ang buto-buto, di ba, Sir Rox? Yun nga, malay ba natin? Di ba? Baka kasabot pa siya dyan sa mga drama ni Cayetano. Kasi isipin mo nga naman po, Sir Rox, lahat po ng pinupunto ni Sentry talagang humahagunot sa pagkatumpak. O, di ba? Saan ka naman nakakita ng DILG na ganyan? Lahat hawak mo sa liig, pero lahat natatakasan ka ba? Talagang walastik sa pinakawalastik. Ano po? Totoo ay. Basta ako po, masasabi ko lang po, Sir Rox, lahat po yan orchestrated ng mga magkakampi ng mga tiyan na tong na purong po traidor sa bayan. Pues, sobrang kakapal talaga ng mga pagmumukha nyo. Kung ang mura lang, Sir Rox, nakakagawa ng magic, kumpul-kumpulin ko po itong mga pusting yawa ng mga ito at lahat po wiwisikan ko po ng magic na bulong pangkontra sa bulating yawa. Isa lang po ang solusyon dyan para magkaalaman na po talaga, Sir Rox. Talagang sila po
may takot po sa Diyos, isurrender po ng mahinahon si Bato. Wala na, nakaalis na, ituloy ang impeachment at ipakita at iladlad sa buong mundo ang malupit na ebidensya laban kay Sayat. Wala mangyayaring ganyan, mga friend. Magkakaroon po kahit konting kaayusan at katahimikan kapag ang mga inutil at sinatong tumupad at umayon sa tamang batas. Wala yan, Piadelika, walang ganyan. Panaginip na lang yan. Kung hindi po sila magagawa ng ganun sa Xerox ba, ano pa po ang hinihintay nila? Hindi po papayag ang taong bayan. Nagaguhin lang po tayo ng mga yawang timawa sa Xerox. Magkakalimpikan po talaga at dapat pong unahin at bibitayin si Kawatano po mga leche, mga bisik, kinam. Wala na, Tia Deli, ganyan talaga yan. Sorry for you, sabi ng Reynaldo Gonzales, shout out ha. Sasabihin nga ng mga didilis niyan, naninira si Trillanes para siya pumalit sa pwesto. Ano ba yan? Alang personalan kay Henry, trabaho lang, di gaya ni Bon Jovic, gustong papogi. Camera ala nga talagang pugante na huli yan, palpak. Mag-resign ka na, John Vic. Huwag ka na magpa-epal dyan. Naki, BBM yan kung tatanggalin siya ni BBM, Reynaldo Gonzales. Kasuhan si Kawatano, cuddling of criminals. Sino magkakaso? Marilo Pabian, shout out. Sad day po again tayo sa mga ka-warriors. Wala na pong aarestuhin. Nakatakas o pinatakas sa si Bato. Kaya itong magagaling na new majority ang liable sa kahihiyan na naman sa imahe natin internationally. Nasa kamay na ng Pangulo ngayon. What next move? Nasaan lupalop si Bato? At ang mga news kasama si Kimo the Great sa airport. O yun nga, kasama ni Kimo sabi nga ni Kimo, pag di naresto ka, mamamatay na ako. Talagang hindi bibitawan ni Kimo. Si Kimo pa, matapang yan. Si Kimo, oo. Ang lapit-lapit na pero pinakawalan pa. Investigation again na. Wala na yaman. Saan nila hanapin si Bato? Sasama na si Bato kay Bantag. Tayo nang yan. Ano yan? Jane Labay na ulit. Xerox, ayaw ko nang patan si Aimee na kesyo si BBM daw ang nag-utos huli si Bato. Kesyo daw may matigok. Yun nga, si Aimee isang kampo ng nadiliman. Magbigay siya ng ebidensya, puro sila ngaw-ngaw, wala namang resibo. Nauso ngayon Pakapala na nga ng mukha, di ba? Jane Labay na ulit Ako ang unang nagsabing stage ang barilan Senado na kagagawa ng kaldero. Wala na. Zero respect sa Senado sa tao. Ang konstitusyon para lang itakas si Bato. Ayan na. Ang sabi na nagsasalita ngayon ng ganon. Wala na yan. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Jane Labay na ulit. Xerox, ganito lang yan. Bato na. Nakatakas pa. Thank you, Caldero and Kimo. Good job. Love, DDS. Yun nga yun. Marilo Pabianak, shout out Sad to say, sad day po. Again tayo sa mga ka-warriors. Wala na pong aarestuhin. Nakatakas at pinatakas si Bato. Kaya't itong magagaling na new majority ang liable sa kahihiyan na naman sa imahe natin sa international. Nasa kamay na ng Pangulo ngayon, what's next move? Nasaan ang lupalop si Bato? At ang mga news kasama si Kimo the Great sa airport. Ang lapit-lapit na pero pinakawalan pa. Investigation again. Wala na yan. Jane Labay na ulit. Xerox, ayaw ko nang pakinggan si Aimee na kesyo si BBM daw ang nag-utos na huling si Bato. Kesyo daw may matigok. Ayon daw sa NBI. Si Aimee isang kampo ng kadiliman. Ito siya ebidensya, puro siya ngaw-ngaw, wala namang resibo. Yan ang uso ngayon.
Jane Labay na ulit to. Ako nang unang nagsabing stage ang barilan sa Senado. Nakagawa ng kaldero, wala na. Zero respect na sa Senado ang tao. Ang kondisyon para lang itakas si Bato. Ayan. Ang sabi ng mga nagsasalita ng ganun. O, di ba? Jane ulit to. Xerox, ganito lang yan. Bato na, nakatakas pa. Thank you, Caldero and Kimo. Good job. O, love DDS. O, di ba? Ganun talaga yan. Oy, mission accomplished mga boss. Dolor Garcia, Plenami Bingson, Eman Escalona, Brother Elias Ischo, shout out. Hanggang bukas po muli. Magandang gabi. Pilipinas. Ano na nangyayari? Sabi ni Trilon. Kahiya-hiyaw yan sa buong mundo. Lord. Good night. God bless.